maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, magandang tanghali po sa ating mga piling na tigapsarik. Ngayon po ay okay. Jigger galing ka lang sa bakasyon Ngayon po ay araw ng Martes. Ika-8 sa buwan ng Marso. Ang hirap pala nung iniiwanan ka, no? Galing ng probinsya, pati ako ginawang probinsyana, lahat walang tumutunog. Anyway, thank you very much, Jigger. Long vacation, di talaga nakaugaga. In-enjoy ng gusto. Hindi nakapag-shave at nakapagpagupit. Enmitan nyo lang ang dating. So, tulad po na ating nabanggit, ngayon po ay ika-8 sa buwan ng Marso. Sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group at radio program in partnership with Marikina City Police Station under the office of the Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili, and the kaagapay team
Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama. Napakapalad po natin. Today is National Women's Month and today, March 8, is National Women's Day. Mapalad din tayo mamaya, no? Talagang saludo tayo. Kanina, nakita natin ang girl power. Sa class 2021, si Naglawin, no? Mamaya po yan, makakadaupang palad natin yung mga opisyal. At syempre tulad po ng ating binanggit maganda tanghali sa lahat po ng ating mga giliw na tigapakinig. Sa aking partner, bago ko batiin ang Kaagapay Media Action Team, magandang tanghali sa iyo partner. Miss na kita. Lagi kang may engagement. Go ahead. Wow, isang linggo lang partner na grabe yung pagka-miss na yan. Oo, Pero kasi gaya ng sinasabi ko sa'yo, binibigla mo naman kasi ko lagi, bigla ka na lang nawawala. Walang pasabi. biglaan din kasi yan partner. Go ahead. Gaya ng sinasabi ko sa'yo lagi partner, maganda ka pa sa tanghali. At syempre, isang mapagpalang araw po ang sumaatin lahat sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay po ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Gaya nga po na sinabi ni partner, muli na naman po tayo magkakasama sa loob po ng isang oras sa ating programa upang maghatid po sa inyo ng ilang mga balita at impormasyon. At gaya nga po ng nasabi namin, mapalad po tayo at maya-maya po ay makakasama po natin yung ating giliw na panauhin na siyang maaaring makapagbukas sa ating kaisipan ng ating mga kababayan na nagnanais na mapabilang sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Pero bago tayo tuluyang magpatuloy, partner, syempre, batiin muna natin ang ating ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, kay Police General Genardo B. Carlos, at sa aming bagong talaga na Regional Director ng National Capital Region Police Office, kay Police Major General Leonardo R. Natividad, at sa aming napakasipag at walang pagod na District Director ng Eastern Police District, kaya Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Magandang tanghali po sa inyo mga sir. Ganun din partner, nais nating batiin ang pamahalang lungsod ng Marikina, no, na laging nakakasuporta sa ating kapulisan sa pangunguna ng ating butihing alkalde kay Mayor Marcelino Marcy Teodoro. At syempre sa lahat ng ating mga magigiting na pulis ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa lahat ng sulok ng bansa, lalong-lalo na syempre sa mga masisipag at disiplinadong mga pulis Marikina. Kumusta po kayo? At manatili po tayo maingat at ligtas sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating komunidad at nawa patuloy tayong pagpalain at ingatan ng ating dakilang lumikha. Magandang tanghali po. Partner? Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Gayon din kay Carl, no? Gayon din sa Tigers ng LTO Flying Squad, si Jeg Gators. Maaari nyo po kaming pakinggan sa inyong radyo, DWBL 1242 sa inyong talapitan. Maaari nyo rin po kaming panoorin sa FB live streaming ng DWBL live streaming at sa YouTube. Siyempre, bago natin ihatid ang ating mga sariwang balita, mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station, nais muna nating ay pasalamatan ang bumubuo po ng Marikina Kaagapay Radio Action Team, headed by Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Police Captain Greco Gonzalez, my partner Police Lieutenant Julius Criste, Police Corporal Chris Legin Pati, Police Corporal Robin Barameda, happy birthday! Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Aiza Kapalad, Secretary ni COP, Police Corporal Nesa Zerezo, at sa aking pilot, Police Corporal Mark Clado. Okay, so this time, tulad po ng ating nabanggit, atin pong ihahatid ang mga sariwang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Bago pala natin ihatid dyan, Jigger? O after na? After na. Okay, notorious na tulak, arestado sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina City Police Station.
Drug Enforcement Unit. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP, nagtapos ang ilegal na gawain ng isang drug pusher matapos ang isinagawang bypass operation ng Station and Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Balois Jr. sa kahabaan ng Malaya Street, Barangay Malanday, Marikina City, pasado alas 11 ng umaga noong ika-1 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng ilegal na droga at positibong napagbilhan ng suspect na kinilalang si Alma Rose Garcia alias Pauline, 30 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Na-recover sa suspect ang tinatayang 3 gramo ng shabu na may DDB value na higit sa 20,000 piso. Kasalukuyan namang nakapiit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Lolo, arestado. Lolo, nang molestya ng kanyang menor de edad na apo, arestado ng Marikina PNP. Ang detalye, hatid mo kaagapay, Robin. Sa matagumpay na operasyon ng Marikina PNP, nagtapos ang mahabang pagtatago ng 2 most wanted person ng Marikina CPS matapos na maaresto ng Station Warrant and Subpoena Section sa kahabaan ng Ipil Street, Barangay Marikina Heights, pasado alas 3 ng hapon noong ika-2 ng Marso taong kasalukuyan. Inaresto ang 2 suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 165 sa kasong robbery with violence and intimidation. Kinilala ang suspect na sina Angelo Soriano, 20 taong gulang, at Mark Justin Tageg, 22 taong gulang, na pareho namang naniniraan sa nasabing lugar. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyan ngayon nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. 2 most wanted person ng Marikina CPS arestado sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang leader ng isang notorious na criminal gang matapos na madakip sa isinagawang operasyon na pinangunahan ni Police Captain Ramiel Soriano, hepe ng Intelligence Section sa kahabaan ng Buenmar Avenue, Greenland Executive Village, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina Metropolitan Trial Court Branch 93 sa kasong theft. Kinilala naman ang suspect na si Ricky Estuye, 42 taong gulang at leader ng Ricky Estuye Criminal Gang. Kasalukuyan namang nakapiit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Lalaki arestado sa paglabag sa Republic Act 7610. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Nawala si kaagapay, Robin. Si kaagapay Robin ba ang may problema? Komunikasyon niya. Okay, habang inaantabayan na natin ng muling pagbabalik ni kaagapay Robin, mamaya po ihatid naman sa atin ni Nezereso ang accomplishments, programs, project, activity sa buong linggo po nitong nakaraang linggo ng Marikina City Police Station. Habang inaantabayanan pa rin natin si kaagapay Robin, magandang tanghali po kay... Magandang tanghali po. Leader ng isang criminal group timbog sa kamay ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang leader ng isang notorious na criminal gang matapos na madakip sa isinagawang operasyon na pinangunahan ni Police Captain Ramiel Soriano, hepe ng Intelligence Section sa kahabaan ng Buenmar Avenue, Greenland Executive Village, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina MTC Branch 93 sa kasong theft. Kinilala naman ang suspect na si Ricky Estuye, 42 taong gulang at leader ng Ricky Estuye Criminal Gang. Kasalukuyan namang nakapiit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda.
Okay, ngayon po ay hatid naman sa atin ang Oplan Bandilyo, anunsyo publiko ni Kaagapay Robin. Kaagapay Robin. Okay, dumako na po tayo sa ating mga accomplishments, activities na naisagawa po sa buong linggo ng Marikina City Police Station. Ang lahat ng detalye ihatid mo, Kaagapay Nes Cerezo. Narito naman po ang ating accomplishments itong nagdaang linggo. Matapos ang kick-off ceremony na idinaos naman kahapon tungkol sa National Women's Month, alas 7 ng umaga, ika-8 ng Marso, taong kasalukuyan, idinaos naman ng physical fitness sa pamamagitan ng Zumba ng Marikina CPS sa pangunguna ng MCPS Ladies Club. Ito ay bahagi pa din ng selebrasyon ng National Women's Month na dinaluhan ng iba't ibang sangay ng gobyerno at samahan ng mga kababaihan. Kasunod dito ay ang pagpapakitang gilas ng all-female trainings ng National Capital Region Training Center o NCRTC ng Silent Drill. Ito ay sa pangunguna ng kanilang Regional Training Director na si Police Colonel Roman de la Cruz. Bilang bahagi pa rin ito ng selebrasyon ng National Women's Month. Ito lamang nakaraang Sabado ay matagumpay naman ang pagtatapos ng ating mga senior officers sa pangunguna ng ating Chief of Police sa isang School of Leadership Batch 1, klasma na nagumpay na isinagawa ng Blessed Our Cups Movement. Patuloy naman ang ginagawang livelihood program ng Station Community Affairs Section sa pangunguna ni Police Lieutenant Greco Gonzales sa ating mga surrenderies bilang paghahanda ng kanilang pagbabalik loob sa lipunan, ika nga nila ay bagong buhay, bagong pag-asa. Ilan lamang sa mga proyekto ng ating Chief of Police ng Marikina PNP ay ang pagkakaroon ng weekly seminar workshop sa Marikina PNP personnel tungkol naman ito sa stress management at values and ethics seminar na isinasagawa ng Liliga Marikina at Bless Our Cups Movement tuwing Biyernes. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng seminar workshop tungkol sa Republic Act 9262, Republic Act 7877 at iba pa. Gayon din ang pagkakaroon ng Women Empowerment Talk sa darating na ika-17 ng Marso na kung saan dadaluhan ito ng ilan sa mga personalidad na kilala bilang strong independent women na talaga namang magbibigay inspirasyon sa lahat ng kababaihan. Yan lamang po ang ating accomplishments, plans and programs sa nagdaang linggo. Ito po ang inyong Kaagapay, Nes Cerezo. Okay, at yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Ating tigapagbalita si Corporal Robin Barameda, Corporal Chris Pati, at si Corporal Nes Cerezo. Magandang tanghali kay Benji Casas. Ngayon din magandang tanghali sa ating COP, Police Colonel Benliner Kapili. At Ma'am Kat is watching daw. Hello, Ma'am and Carl. So this time, atin pong ihahatid ang ating mga tigapagtaguyod. Then after that, atin na pong ihahatid ang ating panauhin na kung saan po. Sabi ko nga kanina, nakaka-inspire, no? Panahon talaga ng girl power, no? Ang girl power. Okay. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cellphone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer.
AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Maraming salamat po sa ating tigapagtaguyod, Kumpares Barbecue, native barbecue na native. Angel's Burger, AlphaTech, gayon din po ang Pharmaserve. Kay to Glide Sarazia, Substation 2 also, and sa kay Sir Roger Aquilesca, kay Vicky Calyuza Caramto. We have 20 minutes after 12 o'clock. Tulad po ng nabanggit ko kanina, no? Sabi nga, hindi lang kami pang bahay, Jigger. Hindi lang kami nagluluto, no? Although merong bound to be a housewife, but still, ganyan ang girl power, no? Kung meron kaming makakaya, ika nga na maitutulong sa aming mga partners, o kaya naman ay iniwanan kami, Jigger, ng aming mga partner at kailangan naming mamuhay ng mag-isa. Mamaya yan, no? Atin din tatalakayin. Yung partner ko hindi nagkikikibo. Wala ako sa screen partner eh. Yan. Wala pa sa screen. Okay, PNPA. Kasi alam mo kanina partner, tuwan-tuwa talaga ako. No? Talagang sabi ko nga kay Sir, if I could only go back, no? Sa kabataan ko. Magpupulis na lang ako kasi di ako pinayagan ng daddy ko eh. Lolo ko, nasa serbisyo, magulang ko, mga kapatid ko. Ako naman daw, serbisyo sa tabi lang. Okay. PNPA, Kabalikat Class 1998. Napaka-low profile ni Sir. Pero nakita mo partner kanina, no? Yung bunga nung training institute, no? Under partner, the training center, no? Parang taga-academy yung pinapanood natin kanina. Oo. Pero bago yan, ipapakilala ko siya at hahayaan ko muna na panoorin ni Sir yung kanilang ABP habang ipiniplay natin dito. Makakasama po natin, kadaupang palad natin, PNPA Kabalikat Class 1998. Siya po ang chief ng Philippine National Police Training Institute, National Capital Region Training Center, Police Colonel Roman B. De La Cruz Jr. So this time, while we are watching the ABP, ay kasama na natin sa screen si Colonel Roman De La Cruz Jr. National Capital Region Training Center Calendar Year 2021 Annual Accomplishment Report. The National Capital Region Training Center provides basic and continuing training and human resource development programs for the police non-commissioned officers of the NCRPO and other PNP units so that they may possess the knowledge, skills, attitude, habits, and values necessary in the exercise of their profession. Enhancement of integrity and training among NCRTC personnel and trainees. NCRTC pioneered the signing of strong manifesto of support against Ishmatics and all other forms of financial abuse against students and trainees, which was signed by NCRTC personnel, PSBRC class representatives, and authorized providers. The following NCRTC PSBRC classes took home the following savings after the basic training. Class 2020-02, 120,000 pesos on the average per class member. Class 2020-03, 130,000 pesos on the average per class member. And Class 2020-04, 170,000 pesos on the average per class member. Second are the continuing personal enhancement initiatives for mandatory training courses such as PSOCC, PSSLC, PSJLC, and PSBRC. Shown is the matrix of accomplishments
as prescribed for under the Master Education Training Program for 2021. In summary, for PSOCC, there were 3 out of only 2 prescribed classes that were opened for a percentage accomplishment rate of 150%. For PSSLC, there were 11 out of 18 classes that were opened for a percentage accomplishment rate of 61%. For PSJLC, there were 20 out of 18 targeted classes that were opened for a percentage accomplishment rate of 111%. And for the PSBRC, there were 33 classes, so 30 classes that were opened for a percentage accomplishment rate of 110%. The NCRTC accomplished 98% of the total number of courses opened, this despite the various repercussions brought by the ensuing pandemic. Pioneered the NCRTC Essential Skills Series through seminars that are being conducted monthly. This initiative, which is outside the usual training courses being offered by the PNP, aims to further enhance the knowledge and core competence of NCRTC personnel, students, and trainees towards raising the bar of police education. Seminar on Counter-Wide Area Operation Labor Sector in Laguna, conducted on January 6, 2021. Seminar on Counter-Terrorism, conducted on January 13, 2021. Seminar on Anger Management, conducted on March 6, 2021. Seminar on Personal Governance, conducted on May 9, 2021. NTF-70, Call to Action, Orientation on Communist Terrorist Group Problem, conducted on May 15, 2021. Project Management for Law Enforcement Seminar, conducted on July 9, 2021. Completed Staff Work, November 4, 2021. And enhancing the teaching capability of NCRTC in-house instructors through lesson planning, December 14, 2021. Enhancing the moral and welfare of NCRTC personnel and training. Pioneered the NCRTC Cares Initiative, which constantly looks into the physical welfare of PSDRC trainees, including the donation of personal effects to the PSDRC trainees, such as vitamins, shavers, and personal hygiene items. Enhanced NCRTC Medical Dispensary, the most equipped among 18 regional training centers nationwide. The enhanced NCRTC Gymnasium, which contains more gym equipment. Strengthening partnerships with stakeholders. NCRTC pioneered the partnership with the Philippine General Hospital Blood Bank through a Memorandum of Understanding that was signed by Police Major General Alex B. Sintin, Director, PNPTI, and PGH representatives. Partnerships for blood donation drives were also made with the Philippine Red Cross, the Rotary Club District 3780, and our new partner, the Dugong Alay Dugtong Buhay. NCRTC also facilitated the partnership with the Marikina City LGU and the La Piña City LGU with their benevolent support to shoulder the training expenses of our PNCOs for the PSOCC, PSSLC, and PSJLC. NCRTC also values the essence of continuing collaboration with the community, and with that, NCRTC conducts frequent community immersion with our Muslim brothers and sisters in Bicutan. Fifth, aside from the PNP's inherent nature of being makabayan, NCRTC similarly adheres to other PNP core values by making initiatives to enhance the makatao, makakalikasan, and more importantly, the makajos facet. In 2021 alone, NCRTC has donated at least 469 units of blood and planted at least 1,080 seedlings in Lucena City and Tayabas City. Inauguration of the Server Information Technology and Internet, or Sintin Center, with currently 30 desktop computers procured. The center aimed to monitor all mandatory training courses being conducted by the training center. It will be continually improved in terms of equipage and capability to cater more efficiently and effectively to the evolving needs of police education. NCRTC inaugurated its ambulance through the benevolent support of the Marikina City LGU. At present,
NCRTC is the only regional training center with its own ambulance. Yes, unang-una, I would like to congratulate the Chief or the Regional Director of NCRTC led by Colonel Roman de la Cruz, no? And together with all his training staff, no? For a job well done. Kung makikita po ninyo yung kanilang silent drill kanina together with the performance of the whole class, very amazing kumbaga. Kasi amidst the pandemic that we've been experiencing, they were able to perform properly, ano? And alam nyo, with those executions na kanilang ginawa, it connotes yung disiplina ng buong klase. At syempre, hindi mangyayari yan without the guidance and the proper training conducted by the training staff ng NCRTC. So, my commendations to them, ano? I just hope lahat ng class maging ganyan yung kanilang kalalabasan. Kasi napaka-importante po para sa isang organisasyon yung training staff at saka yung training na ginagawa ng buong kapulisan. Kasi it reflects, sabi ko nga, not only the discipline but also the dedication to duty at lalong-lalo na yung kanilang magiging actuation paglabas ng training. No? So napaka-importante ito upang makapagbigay tayo ng serbisyong tama para sa ating mga kababayan. When I say serbisyong tama, it's tapat, may tapang at malasakit para sa buong sambayan ng Pilipino. Okay, maraming salamat po doon sa ABP, no? Maganda tanghali kay Escas, Captain Greco, gayon din kay Major Rona Malaki. Nakaka-inspire ka talaga, no? Yan po yung nakita natin and congratulations po sa office, no, ng National Capital Region Training Center, no? Napaka-successful. And talagang nakita natin kanina gaano kaganda, no, yung girl power. Babae pa lang yun, ano? So this time, pababatiin muna natin bago ko ididiretso yung tanong partner at tapos ituloy-tuloy muna. Once again, with us is the Chief National Capital Region Training Center, Philippine National Police Training Institute, Police Colonel Roman B. de la Cruz Jr. Magandang tanghali sa inyo, Police Colonel de la Cruz. Unang-una po, gusto ko pong batiin ng isang magandang hapon ang lahat po ng tagapakinig ng ating programa, ang Lingkod ng Bayan. To you, Ma'am Flory, nice to see you again po after almost 10 years. Major pa lang po ako, nagkasama na po tayo sa isang programa niyo po sa radyo din. And Congratulations sa success. Go ahead, sir, go ahead. Luis Criste, magandang hapon din sa iyo. Sir, wala ka bang babatiin? Baka may babatiin po kayo. We are being seen worldwide because of the live streaming and nasa YouTube din po tayo. I would just like to take this opportunity also to greet my superiors. Una-una po si Police Major General Alex Botesintin na patuloy pong sa ating gumagabay para po mapaiting po lalo ang kalidad ng police education dito po sa PNPTI. And of course, sa ating pong butihing Regional Director din, si Police Major General Felipe Natividad, malugod po kayo bumabati po. Also doon po sa mga butihing officials din po natin sa NCRPO and sa PNPTI. Okay, di na tayo partner magpapaligoy-ligoy, ano? At mamaya na tayo jigger mag-station break after 2 questions, ano? So this time, nice nating kumustahin. Mula po sa butihing chief ng NCRTC, and kumusta po ang pamunuan ng National Capital Region Training Center sa kasalukuyan, Police Colonel de la Cruz? Mabuti naman po ang kalagayan ng mga bumubuo ng pamuno ng NCRTC. Ngayon po, Ma'am Flor, ay nakatakda po magsipagtapos ang 499 na miyembro po ng Class 2021, sinaglawin, mula sa kanilang PSBRC. At later po ay sasabak na rin po sila sa susunod na phase ng kanilang pagsasanay, ang field training program na hahawakan naman po ng Regional Specialist Training Unit. Sila po, Ma'am Flor, yung nakita niyo po kanina, yung members. Oo nga, proud na proud ako. Sabi ko nga kanina nakaka-inspire, partner, nakaka-inspire.
Parang gusto ko ulit maging bata, tapos magpupulis na lang ako. Anyway, this time, Colonel De La Cruz, syempre, tulad ng aking nabanggit, nandyan yung aking partner. Partner, ituloy-tuloy mo na, no? Babati muna ako partner kay sir, no, syempre. Magandang Yes, tanghali of po sir course. at welcome po sa aming programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Maraming salamat po sir sa pagkakataon at pagpapaunlak niyo po sa amin para maging panauhin namin sa aming programa na to. Isang malaking karangalan po para sa amin po sir na makapanayan po kayo at para malaman na rin po ang ilang mga mahalagang bagay at impormasyon patungkol po sa unit na inyong pinamumunuan sir. Kaya po sir, gusto ko lang po Yes po sir. Gusto ko lang po sir, kamustahin po sir yung tungkol po sa moral and welfare po ng mga personnel po natin mula po nang magkaroon tayo ng pandemya ng mga nakaraang taon sir. In better spirits naman po ang moral ng ating training personnel. Bagamat nagkaroon po tayo before ng ilang affectation dito sa NCRTC, we had as much as 191 active cases, Lieutenant Criste. Including ako, no? And naka-recover naman sa awa ng Diyos at muli po kami nagpapatuloy sa aming mandato upang sanayin ang mga future na alagad ng batas natin. Iyon. Sir, kumusta naman po yung mga bago nating mga plans and programs dyan sa NCRTC sa ngayon? Madami po. Bukod po sa kasalukuyang program of instruction natin na sinusunod, mayroon din po tayong ibang programa na sinusulong gaya ng monthly seminars, una-una po, na tinatawag nating NCRTC Essential Skills Series. Ito po ay additional learnings po to further enhance the skills and competencies of our trainees. And since I assumed as Chief NCRTC, 14 na buwan na po ang nakakaraan, mayroon na po tayong 13 monthly seminars na naikondak po natin. And also, mas lalo po nating ini-enhance ang collaboration with the community, gaya po ng Philippine General Hospital, na nagkaroon po tayo ng Memorandum of Understanding upang ang NCRTC ay lalong makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. And also, similar activities were also made with the Philippine Red Cross. And recently, Lieutenant Criste, we also partnered with the Dugong Alay Dugong Buhay. Sa ngayon po, NCRTC is glad to report na since April 2021, nakapag-donate na po tayo ng 678 units of blood hanggang sa panahon na ito. And meron din po tayong patuloy na ugnayan sa Rotary Club, sa lungsod ng Marikina, and sa lungsod ng Las Piñas, na nagsisilbing kaagapay po natin sa ibang mga pangangailangan po ng ating mga students and trainees. And also, Lieutenant Criste, I would just like to take also this opportunity to report some of the accomplishments of the unit. Importante din po kasi sa atin ang kalusugan ng ating mga trainees at personnel. So, lalo po nating in-improve ang ating medical dispensary, which I can say is pinaka-equipped among the 18 regional training centers nationwide. Noong Disyembre 2021 po, nabigyan po ang NCRTC ng sarili nitong ambulansya. Bunga po ng ating partnership with the Marikina LGU. So napaka-indebted po natin sa Marikina LGU, which is being led by ang ating butihing mayor. Ang ating pong gymnasium ay lalo din nating binigyan ng mas makabagong mga gym equipment para maengganyo po ang ating mga personnel na magpalakas upang labanan ang COVID-19. And ang NCRTC po ay patuloy na nag-i-innovate lalo po sa delivery ng online modality ng ating career courses. And dahil po dito, tayo po ay bumili ng 20 na desktop computers para ma-monitor po ang ating mga estudyante sa cyberspace. So ito po ay tinawag natin na Sintin Center na in honor of General Alex B. Sintin with his innovative and strategic leadership. Ang NCRTC lang po ang may ganito kadami na dedicated computers para po sa online monitoring ng ating mga career courses. And recently, Lieutenant Criste, tayo po ay nag-coordinate sa butihing opisyales ng USDOJ ICTAP
upang tayo po ay bigyan ng mga relevant trainings para mapag-ibayo ang skills and competencies ng ating training staff. And dahil po dito ay nakatakda po na magkaroon o mag-undergo ang 50 o 50 na NCRTC personnel na magti-training ng Instructors Development Course and Leadership Development Seminar ngayong pong buwan ng Marso. May mga nakatakda pa pong mga trainings tayo na baka po makuha natin courtesy of the Hans Seidel Foundation. And siya nga po pala, Ma'am Flory and Lieutenant Christie, mayroon po tayo mga training staff na pinadala po natin sa Ateneo de Manila University para po mag-undergo ng training and organizational needs analysis. Ito po ay isa sa ating mga initiatives to enhance the quality of training by identifying various factors that affect the training and the subsequent interventions that can be pragmatically applied. So ito lang po ang ating so far. Yan pa lang sir, yun ha. Kumbaga sir sa ano talaga, kumbaga sa ano sir talagang loaded yung plans and programs niya agad Yan pa lang daw. Congratulations po sir diyan. Nakukuntian ka pa, Lieutenant Christie. Hindi ako, Tita Flory, si sir ang nagsabing konti. Yun pa lang daw sa ngayon, sabi ni sir. Okay, partner, go ahead. Yes po, sir. Sir, patungkol naman po sir sa mga PNP recruits natin sir, na kamakailan nga lang po ay binigyan din po ni Police Major General Alex Vicentin na siyang director po ng PNP-TI. Ano-ano po yung mga isasagawa nating programa para mas lalo pa pong maging maayos at mahusay ang kanilang training program, sir? Ang isa pong guidance ng ating butihing director ay dapat lahat ng personnel na ma-assign po dito sa NCRTC ay should be exemplary role models. Ito po ang isa sa mga kwalifikasyon na pinapaigting po natin dito sa NCRTC na lahat po ng gustong ma-detail dito ay hindi dapat nasangkot sa kung ano-ano katiwalian sa kadahilan ng sila din po ang magiging pamantayan ng mga trainees po natin. Sila din po ay dapat may kaukulang expertise and sa NCRTC, lahat po ng personnel dito ay dapat marunong magturo. So they have to mentor the trainees po talaga. And isa po habit na ginagawa din po natin ay yung spot corrections. Hindi po namin pinapalangpas ang isang pagkakamali ng isang trainee, particularly when it comes to appearance and demeanor. The moment we see those mistakes or lapses, kino-caution po natin agad, nang sa ganun po ay agad po natin maiwas to. And mahigpit din po natin na-observe yung demerit system para po lalo nilang ma-observe kung ano man po ang dapat nilang gawin while on training. Mayroon po ba sir mga gagawing mga pagbabago sir sa program of instruction o di kaya ay maidadagdag na mas kailangang ma-egalcate sa mga PNP recruits po natin sir? Ang isa pong idinagdag ngayon sa existing program of instruction ay yung financial literacy po natin na masugid po nating ipinapaunawa during the last 3 classes na naabutan po natin dito sa NCRTC. Ito po yung culture of savings na dapat ma-ingrain ng mabuti sa mga trainees. Hindi po dapat sila malubog ng maaga sa pagkakautang sa kadahilan ng ito po ay maaaring maging dahilan ng korupsyon. Ang isa rin po ay yung anger management seminar na atin din pong dinagdag sa additional skills ng ating mga trainees considering the stressful nature of our job. Ito po ay naituro na natin sa lahat ng mga trainees na naabutan natin at patuloy pong ituturo sa mga susunod pang mga trainees. Ang mga trainees din po natin ay ating pinag-undergo ng personal governance seminar wherein pinapagawa po natin sila ng personal roadmap within a specified time frame na achievable para po sa ikabubuti ng kanilang career, pamilya at ng organisasyon. And also patuloy po rin kami isusulong ng mga spiritual activities para mapaigting ang moral and spiritual fiber ng ating mga trainees. Katulong po natin dito ang Bless Our Cups movement, ang Gideons International at iba pong mga spiritual leaders din po natin. Yun. Partner, ako naman ang magtatanong kay sir, ano? Go ahead,
ang kahalagahan ng indoctrination para mahalin ng mga recruits ang trabaho bilang mga pulis at hindi maligaw ng landas kapag nasa serbisyo na. Meron po bang specific na subject o programa para dito ang National Training Center? Meron po, Ma'am Flory. Ito po ay isang separate module under Values and Ethics. And under this module, nakapaloob po dito, among others, yung Introduction to Police Officers' Values, Moral Values, Work Values, and the Love of Country. And under the current program of instruction po, hindi lang po natin sila binibigyan ng basic na kaalaman sa trabaho ng police. Bakos, pinapalakas din po natin ang kanilang character and sinusundan din po natin ito ng mga totoong kwento tungkol sa ilang mga pulis na naligaw ng landas at pinagdudusahan ang bunga ng kanilang mga pagkakamali. Ito po ay ginagawa natin isang mabuting halimbawa na dapat nilang iwasan gawin sa labas. Sa NCRTC po, may isang kasabihan po kami na sinusunod na good character is not formed in a week or month. It is created little by little and day by day. Okay, partner. Sir, ito po, paumanhin po sir sa katanungan na to sir, no? Paano po maiiwasan ng mga maiiwasan ng mga allegation sa mga umano'y issuematic sir sa mga recruits natin? Na siyang kadalasang pinagmumulan sir ng korupsyon at nakakasira sir sa paghubog ng kaisipan ng ating mga recruits sir. Una po, hindi po sila dapat gumastos sa mga bagay na hindi naman po nila kinakailangan na ang nagbebenta pa umano ay mga training staff. Nung ako po ay naupo bilang chief ng NCRTC 1 year and 4 months ago, isa po ito sa mga binigyan ko ng diin na hindi dapat gumastos ng mga unessentials ang mga trainees. Na bagkos tayo pa dapat ang naiinganyo na sila ay magtipid para may maiuwi sila na sa kanilang pamilya na ang iba ay sa kanilang umaasa. Para mapaikting po ang ating ganitong adhikain, ako po ay nagpapirma ng isang strong manifesto of support against issuematics and all other forms of financial abuses against the trainees. Noong February 21 po namin ito ginawa. Ito po ay pinirmahan ng lahat ng NCRTC training staff, mga class representatives at ng mga authorized providers. Nakapalo po dito ang pangako na hindi nila aabusuhin ng pinansyal ang mga trainees. And dahil po dito sa ating mahigpit na pagbabawal sa mga ganitong gawain, and with the culture of savings na ating pong pinapaalala sa kanila, malagod po ako nagbabalita na sa 3 PSBRC classes na naabutan ko po dito, ang klase ko to po, for instance, yung una pong naabutan, nakapag-uwi po sila ng 120,000 pesos bawat isa mula sa kanila pong for savings. Ang klase ko naman po, nakapag-uwi ng 130,000 pesos bawat isa doon po sa savings sa natipid po nila. And ito recently po, itong class 04, ito po yung pinakamalaki so far, 170,000 pesos mula po sa kanilang for savings. And para lalo po sila makatipid, kami po dito sa NCRTC ay nagdo-donate pa ng ibang mga kinakailangan nila, gaya po ng vitamins, shavers, at toiletries na binibigay naman po ng ating mabutihing donors. Okay, partner, bago natin ihatid ang ilang pang mga katanungan mula po kay Police Colonel De La Cruz. Partner, tayo muna ay mag-i-station ID. Pero bago yan, happy listening kay Action Man, kay Roda ng San Pedro, kay Sir Hill, at sa aking pilot, kay Corporal Clado, gayon din kay Corporal Rubio. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan
ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Alphatech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, Alphatech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusingkay Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. Alphatech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, we only have about 10 minutes more to go. Attorney Valero and Attorney Andrew Ferrer, magandang tanghali po. Partner, go ahead. Yun, gusto ko lang sabihin kay sir partner, no. Alam niyo sir, napansin namin kanina yung galing na ipinamalas ng inyong mga trainees sa drill nila, no. Talaga po ba sir, ang galing partner, para tayo nanonood ng taga-academy eh. Hindi talagang sabay-sabay. Talagang namangha tayo partner, no. Sinadya po ba sir ninyo na babae lahat yung mag-perform dun sa drills ninyo, sir? Ano po ba sir yung gusto nyo iparating doon? Kasi si partner, iaangat na naman yung ano niyan eh. Hindi, women's month kasi partner. What a coincidence. So, diba? Go ahead, sir. Go ahead. Women's month. Ito lang ni sir yung girl power. Go ahead, sir. Go ahead. Yes po, Ma'am Flory and Lieutenant Christie, talaga po sinadya namin na babae lahat ang mga ito. Gusto po namin silang gawing inspirasyon sa NCRTC sa mga nagnanais na pumasok sa pagpupulis. Ng mga babae ay capable din na gawin ang mga bagay na inakala natin na mga lalaki lang makakagawa. In fact, Ma'am Flory and Lieutenant Christie, yung regimental commander ngayon ng klase na ito ay babae din. And she is performing very well. Here in NCRTC, we also empower women to occupy leadership positions, to inspire or to give them confidence. Ayun. Ganda rin. Sir, so far po, ano po yung masasabi natin na isang major achievement nyo dyan sa NCRTC, sir? Masasabi ko po marahil na isa sa mga major achievements po natin sa NCRTC ay yung na-restore po natin yung trust and confidence ng ating mga buting opisyal dito sa NCRPO sa kalidad po ng ating pag-handle ng mga trainees. And in fact, ito lamang pong February 28, ang NCRTC po ay binigyan ng parangal ng ating dating Regional Director, si Police Major General Vicente D. Danao Jr., in appreciation po sa mga ginagawa nating reforms and innovations para lalo po mapaigting ang integridad, disiplina at kasanayan sa hanay po ng ating mga police trainees and pati na rin po sa ating mga training staff. Ayun. Sir, bilang panghuling katanungan ko na lang po,
gaya po ng sinabi ko sa ating mga tagapakinig kanina at taga-subaybay, ano po ang maipapayo nyo sa kanila? Ano po ang inyong maiiwan na mensahe sa mga kababayan natin na nagnanais po na makapasok sa PNP organization at makapagserbisyo po sa ating inang bayan, sir? Unang-una po, kailangan po natin ng isang matibay na determinasyon para po makatapos sa pagsasanay. Hindi po biro ang ating papasoking propesyon, and ang pagpupulis po ay isang serbisyo publiko na nangangailangan ng dedikasyon at sakripisyo para po mapagsilbihan at maprotektahan natin ng maayos ang ating mamamayan. Ayun. Okay, so Maraming salamat partner, po, sir. segundo na lang ang 5 minuto na lang ang nalalabi sa atin. Pero Partner. nais iparating muna natin kay Police Colonel De La Cruz ang congratulations mula sa COP ng Marikina City Police Station. Thank you very much kay Police Staff Master Sergeant Marcelo. Thank you very much po. Thank you sa Angel's Burger. So this time, partner, hingan natin si Sir ng kanyang parting message. As an inspiration, talagang inspired ako kanina. Nais po namin kayong hinga ng inyong parting message. Sir, please go ahead and congratulations po sa success. Una-una po, muli po ako ay nagpapasalamat sa support na binibigay niyo po sa amin dito sa NCRTC. Particularly po ang aking buting upper class, si Police Colonel Benliner Legaspi Capili, whom I had the honor of working with since we were in Aviation Security Group. And also po sa ating, of course, sa ating butihing mayor, si Mayor Teodoro po, na nagsisilbing isa sa ating masugid na taga-suporta. Also po sa inyo, Ma'am Flory, after all these years, I am very happy to see you again. And to Lieutenant Twiste, again, salamat sa inyong suporta para maipahatid natin sa ating mga kababayan ang mga innovations and reforms na ginagawa natin sa NCRTC towards our noble objective of raising the bar of police education. Maraming salamat po ulit. So once again, thank you very much, Police Colonel Roman De La Cruz Jr. Napakasipag po, kanina pa po yung umaga, and sabi nga ni partner kanina, talagang yung ginawang drill ng ating mga kababaihan, 2 kamay ang saludo natin. God bless you, partner, sir. dahil yan sa leadership ni sir. And more power, Saludo sir. kami sa God inyo. bless you. Sinabi na nga sa'yo kanina, after 10 years, muli kaming nagkita. So, nakita mo na, Andyan si Action Man, andyan. Si Gumanda ka nga daw, partner eh. Ang laki daw ng binata mo eh, sabi nila. Oo, nagbola pa. So once again, thank you very much, Police Colonel Roman De La Cruz Jr. Maraming salamat po, Ma'am Flory, Lieutenant Twiste. Thank you very much. Thank you ulit, sir. God bless, sir. God bless. Thank you very much din po sa Director ng PNP TI, Philippine National Police Training Institute, Police Major General Alex Bicentin. Oy, boss namin yan, partner, si Major General Sentin. Kumusta po, sir? Partner, gusto ko lang sabihin sana sa'yo kanina na tinalo ni sir yung mic mo eh. Kung napansin mo kanina. Ano? Yung gamit na mic ni sir kanina, parang tinalo yung mic mo. Kaya pala ang ganda ng dating ni sir. Hindi mo napansin. Kasi kung saan sa katingin ng tingin eh. Ayun, sige partner, magpapaalam na ako. Kasi ilang minuto na lang tayo eh. Hindi ko makuha. Hindi ko makuha kasi. Hindi mo kasi tinitingnan mabuti yung nagsasalita si sir, sabi ko. Si Sir Roman kanina. Ang laki ng mic ni sir, sabi ko. Mas malaki sa mic mo. Mas malaki dito? Ay, hindi mo na. Dapat keen observer ka, partner. Partner, buti ka partner, nakaupo ka lang diyan kasi partner, nakikita mo yung minamaneho ko dito? Oo nga eh. Kaya lang sumasakit yung ulo ko. Sige partner, magpapaalam na tayo. Okay. Bumati ka na, bumati ka. Ilang segundo na lang ang nalalabi. Ayun, gusto ko lang din po ulit magpasalamat sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon sa ating programa. Muli po tayong magsama-sama sa susunod na linggo at ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating dakilang Diyos. So once again, congratulations sa Marikina City Police Station. Lahat hindi nila nami-miss yung mga importanteng mga importanteng okasyon
katulad niyan ang pagbibigay pugay sa mga kababaihan at nakita din po natin talaga kanina pinuri nga ng aking partner no yung nakita nating drill nung mga kababaihan na sabi nga po in particular talagang sinadya nila no na puro kababaihan yung nag-conduct ng drill sa Marikina City Police Station. Yun yung class sinag ano ba yun? Class ano ba yun? Sinag mamaya, no? So once again, umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Sa isang linggo, Jigger, hindi ka na balik yun. Class 2021-01 Sinaglawin, no? Yan po ay composed by mga lalaki and babae, but in particular kanina, congratulations sa ating mga kababaihan. Today is the National Women's Day, but we are also celebrating the National Women's Month. So once again, maraming salamat po sa ating mga tigapagtaguyod. Umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Magandang hapon, Bansang Pilipinas.